Network Entertainment. Hello guys! Nandito naman tayo sa episode 2 ng Hindi Kita Matutulungan. Ako si Andren Bernardo aka Daconio Papa Jack aka Babe E Relax aka ang Bret Hart ng podcasting. Nandito ka tayo ngayon para basahin yung problems nyo at pagtawanan. Yes! And guys, disclaimer, all of these are anonymous and pagtatawaran ko lang lahat ng problema nyo. Kaya guys, sit back, relax, and enjoy this first letter. Sobrang ganda nito. Yeah. Itago niyo na lang ako sa pangalan Joey Limbo. Siya yung nagbigay ng name. Mother of 3 ako at isang call center agent. Ang tanging nais ko ang malaman ay paano ko maiiwasan ang pakikipagrelasyon sa mga katrabaho kong taken na. I always have this one urge to have illicit relationships with men kahit may asawa at anak na ako. At the moment, ay may 3 akong BF sa work at gusto ko tong tigilin pero I just can't. Wakidi do stop or wakidi don't stop. Tangina sobrang... Okay, gets... Yeah. Andren, salamat. Okay, Joey Limbo. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo na hindi kita i-judge. Sobrang angas ng ginagawa mo ngayon. Dude, sobrang, like, I've never cheated, But it must be really exciting to cheat na. Like, at that moment, shit, may iba akong makakasex. Di ba? Selfish thing siya. Like, hindi ko sinasabing tama yung ginagawa mo, Joey Limbo, Pero, I'm not here to judge, pare. Malamang, like, ang exciting niya Like, sobrang boring ng buhay mo. Ba, sobrang hindi ka na sinesex mabuti ng asawa mo. Puro missionary style lang parate. Alam mo yan? Gusto mo ng missionary style? Para siyang vanilla ice cream. Like, gusto ko ng vanilla. Pero gusto ko naman pare ng mango ice cream. Nakakantutin ko. Ito yung advice ko. Hindi ka judge pero medyo selfish ka. Bakit ayaw mong isama yung asawa mo o yung mga anak mo sa mga threesome mo, pare? Kasama mo lang sila. Let them get... Dude. Sabihin mo sa asawa mo na baka, babe, gusto mo ng threesome? Hindi siya babae. Lalaki siya. Pero pwede niyo akong i-double team. Baka okay naman sa asawa mo. Be open enough. Pag sinabi niya, ano? Joke lang. Hotdog yun. Sabihin mo ganun. Yan lang yung advice ko kasi, dude, ito, in general, sa mga nagsasend ng mga emails dito sa Hindi Kita Matutulungan, a lot of people cheat. A lot of people lie. Hindi ka nag-iisa. Pares kayong basura, pare. Lahat kayo basura dito sa community ko. At ako, kahit pagalitan ka ng asawa mo, kung inamin mo man, hindi kita i-judge. I'm here for you. Yan. Tapos na yung first. Grabe yun, no? Grabe yun, pare. Karoon ng turn naman. But, Oh, yeah. yeah, dude. We love you, man. Kasi pare, ito yung ayoko. A bit of a tangent. Ayoko yung mga people who brand themselves as nice. Alam mo yan, like, mabait akong tao. Ba't kailangan mo pang sabihin? Alam mo yan, kaya kung nakakancel sila, like, for example, forget, pero like, basta wag mong i-brand yung sarili mo as a good person. Just be a person like reacting to every moment that's happening. Wow. Mahirap kasi kung binabrand mo yung sarili mo, parang, oh, okay, I'm better than, like if you say you're nice. No, really nice. Okay, so tama. Kung talagang matino ang tao, ibig sabihin, Di mo kailangan sabihin eh. Oh, ibang tao yung kasabi nun para sa'yo. Hindi ako mabaho. Pero pag nakita ko ng fans, ba't amoy chiko ka? Yan, parang ganon. I mean, Yeah. Next question. it's your show, bro. Miss Limbo, advice ko lang talaga, baka pwede mo ako isama. Malay natin. Say some jokes are full myth, but Next email. Oh, let's keep it light kasi I balance these out. Dear Andren, my girlfriend is mad at me because I keep peeing in the shower. Personally. Sige, sorry. Okay, ulitin natin.
Dear Andren, my girlfriend is mad at me because I keep peeing in the shower. Personally, I think it's an efficient way to save water. She thinks I'm a disgusting animal. Paano ko siya mapapaniwala sa environmentally friendly way ko to conserve water? Best regards, Mr. Efficiency. Yan yung name niya eh. Mr. Efficiency eh. Peeing in the shower. I do pee in the shower. Pero ang roommate ko lang naman lalaki. So, alam mo yan, I think it's different kung roommate mo, lalo na yung mga yung girlfriend mo. Ayoko sanang sabihin maarte yung mga babae. Hindi ko sinasabi yun. Cancel police. Huwag niyo i-cancel. Hindi ko sinasabing maarte yung mga babae. Pero, mas hygienic, I think yung right word. Mas dirt conscious or dumi conscious. Ito yung sabihin mo sa girl mo. Malinis yung ihi. They use that as a antiseptic. Kunwari na-sting ka ng jellyfish, iniihihan ka, di ba, kaagad. Di ba? Yeah. Malinis. Like, minsan it helps plants grow daw eh. Yung ihi. Talaga? It does daw. And, eto, kung hindi mo pa siya na-convince, after all those things, baka sabay siya sa shower. Baka gusto niya alam mo yan, baka gusto niya experience siya mag-golden shower. Diba? Yung girl, ihian niya, pare. Okay. Baka sabihin mo, oh nga no, okay lang pala umihi sa shower. Tapos baka rin siya, umihir na rin siya sa shower. Diba? Kasi in the end, si Mr. Efficiency, nagko-conserve naman talaga siya ng tubig. Ano yung magandang way? Yung middle ground, I guess. Subukan mo. Sabihin mo sa girl, subukan mo. Subukan mong umihi sa shower. Hindi kita i-judge tulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Pero, Sino kaaway mo? hindi. I'm with this dude till death, pare. So, ewan ko, subukan mo lang. Pasubok mo sa girlfriend mo. At kung ayaw pa rin niya, like, it's not as ang layo ng inidoro dun sa putang inang shower. Alam ko, nagko-conserve ka ng water, Pero environmental ba talaga yung reason? Or ginagamit niya lang yung dahil gusto niya kumihi siya? Oo nga, no, kink mo ba yun? Amoyin yung sarili mong ihi? If so, pare, God bless, pare. Pero, di kita i-judge, pero, wala lang. Pero ano hygiene ko talaga siya? Hindi eh. Kasi Mabaho siya. flush away naman. Mabaho naman siya. Magfa-flush away naman siya. Ang niya kasi siya. I think it's more of a dude thing lang talaga na. Parang umihi lang siya sa shower, tapos umalis lang siya. Oo nga, baka, Baka hindi siya during ligo. oh, lasing siya. I don't know. Kasi, baka neat freak yung girl mo, pero ang the best na lang, sabay kayong umihi and go from there. Sabay kayong umihi sa shower and go from there. Malay nyo, ma-pick up nyo pa yung kink na ihian nyo yung sarili nyo. Kumain sa siya. Andren Bernardo for president. Okay. Next one. Another lighter one. Waki-de-doo. May problema ako, Andren. Kasi ganito. Ganito. Di ko mapagkasya ang mga gagawin ko sa isang araw. Ito yung mga ginagawa ko. Bike, gym, run. Work, 8 to 10 hours. Household chores, idlip, 1 hour. Tulog, 6 to 7 hours. Dog chores, pakain, papati sa labas, ligo, bebe time. Yan, yung mga ginagawa niya in a day. Di ko alam kung paano ko siya pagkakasyahin lahat. Yung bike, gym, run, therapy ko siya pag stress ako. Kaya di ko siya matanggal sa ginagawa ko. Tapos, nagpaplano na din ako magpakasal next year. Ooh! This fucking bicyclist pa is getting married. Ay na. Oo. Oo. Tapos, nagpaplano din ako magpakasal next year. Tapos, di ko pa alam kung magkakasya yung ipon ko sa expenses ko sa kasal ko. Sumasabog na ulo ko, kakaisip kung anong uunahin ko. Sobrang bakit ako yung pinili. Alam mo ba, may disclaimer ako tatawanan lang kita. Sana hindi mo ako matulungan. Regards. Yan yung tago niyang name. Ano mo namin yun? So, dito, bike and gym run. Huwag ka na mag-bike o gym. Mahal ka naman na niya eh. Papakasal na kayo. It doesn't matter kung tumaba ka. Yan ba deal breaker na ba sa kanya yun? Kung tumaba ka, magpapakasal na kayo eh. Let yourself go, pare. Nakuha mo na siya. You won. Kaya,
So, ito. If you have to, gawin mo na lang, kasi nakalagay dito sa bike gym run, mga 2 hours. Gawin mo na lang 1 hour. Yung work, mayaman ba tong girl na to? Kung mayaman siya, huwag ka na magtrabaho, pare. Mayaman naman siya eh. Kung mayaman siya, kung lang. Kung mayaman siya. Pero pag hindi, well, mahal, pare, di mo ba alam yung song na Love Will Keep Us Alive, pare? When we're hungry, love will keep us alive. So, hindi, nag-joke lang. Gusto ko lang i-flex yung vocal prowess ko. So, hindi, work. Ito, 8 to 10 hours. Wag mong tanggalin yan, ha. Itong household chores. Since magpapakasal na kayo, pagawa mo na sa babae ito, pare. Ano ka ba, pare? Tayo na. Ba't pa kayo nagpakasal, pare? Sus Maria. Idlip. Huwag ka nang umidlip, pare. Nakakatawa yung magkasunod yung idlip tsaka sleep. Oo nga eh. Idlip, parang yung power nap 1 hour. Hindi, wala ka ng oras mag-power nap, pare. May asawa ka na eh. Magsisex na kayo parate, pare. I heard that about like married men and women eh. Mas lalo lang, Mas lalo sila nag-sex. oh dude. Pag may pakasal. Oh dude, like sobrang, Santo. ha? Santo. Sa Earth 2, pare. Sa alternate universe. Sa universe. Tulog, 6 to 7 hours. Important ang sleep. But 6 to 7 lang. 8 dapat. 8. Gawin mo na lang 8 yung sleep. Bawasan mo yung household chores. Kasi dalawa na kayo. Dalawa na kayo mag-household chores. Work. Parehas pa rin. Yung dog, kahit pamigay mo na yung aso mo, puta. May asawa ka na eh. Like, kinuha mo lang yung dog to fill the void eh. Lalo na kung pag may relationship, lalo na kung are you planning to have children? Dude, kung may mga anak na o like mga babies na kayo, yung aso pa rin, di na aalagaan yan. Pamigay nyo na lang sa mga gay dudes. Kasi gay dudes adopt like dogs eh. Or like lesbian couples. Di ba? I heard that, like, it's true! May asawan. Ha? Kaya sa nila, Most people who adopt dogs, okay. So, ano pala kami? Minority lang kami ni Reyna. Oo. Straight, hetero couples. ito na owners. Oo. Sabi mo kay Shirley yun, man. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, Directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Tapos yun, bebe time, magiging asawa time. Ano yung pagkakaiba ng bebe time at asawa time? Siguro pares lang. Press lang. So, Yung parlance. Or unless yung imply niya, may baby siya at may asawa. hindi. Feeling ko hindi. Ayoko manira ng life. So, bebe time. So, I think, yun, bawasan mo na lang, tanggalin mo yung idlip. Bawasan mo na yung bike gym run kasi kung kasal ka na, hindi mo na magagawa yun. Pare, let's face it, pare. Kasi ang pinaka-importante na ngayon is your girl, pare. Napakasal kayo. So, tanggalin mo na yung bike. Kung pantanggal ng stress, I'm caught between giving a real answer and a joke eh. Do both. Sige. Bawasan mo talaga yung gym, running. Household chores, pwede mo namang hatian. Yung dogs, like, ito yung maganda since magpapakasal kayo. Pwede nyo naman hatian na yung responsibilities. Not totally yung girl yung gagawa. Pero, alam mo yung norms, yung girls yung gumagawa talaga ng household. Hindi ba pwede yung gym time? Ha? Kasama sila ng girlfriend niya para ba? Oo nga, yun nga. Like, papaghatian naman na nila lahat to eh. So, you're welcome. Ba't hindi niya sabi yung aso sa gym? Or sa bebe May peanut butter ka ba dyan? Hell yeah. Thank you. You're welcome. Thank you so much for sending an email. We're rolling, pare. Hey. Breeze it through. Yeah. Next one. Ang pangalan na lang nito, si Andron 2.0, yung name. What should I do? I have a coworker falling in love or showing affection to me. And at some point, we have a
I feel like we're gonna have a one-night stand. But we both have partners and I want to stop it now. What should I do? Ito yung, hindi nangyari sa akin to eh. Kasi hindi naman ako gusto ng workmate ko nun eh. Ano yung grabe yung temptations talaga, no? That people have, no? Lalo na kung may part. Kasi I've heard this. Like, kung may, Bakit mo? What? hindi, sa inyong lahat na nandito ngayon, I've heard this. This is fucked up, ah. If you have a girlfriend or boyfriend, it makes you more attractable to the opposite sex. Kasi, ooh, this guy has a man, meaning, you get what I'm saying? Oh, and that's where the cheating starts, I would say. Like, Parang subconscious. yeah. And Effect. I heard from, who I've heard this from? George Carlin. George Carlin said na 70% of marriages end in failure. Kaya na, wala na ang sanctity of marriage. What's so sanctimonious about marriage when 70% of it ends in divorce? So ang sinasabi ko dito, gawin niyo lang, man. Mag-cheat na lang kayo, dude. Kasi, I mean, get it out of your system, I guess. Kasi, dude, in the end, kasalanan rin naman ng mga partners nyo eh. Na pinili kayo eh. Oo. So pares, both ways. Oo. Kasi, dude, basura yung ginagawa nyo eh. Pero at least, yung kasex mo, basura din. So, para lang kayong dalawang garbage truck na nagpapanggaan. Puno-puno kayo ng basura, tapos nagsisex lang kayo. Alam mo yan? Ako ang tingin ko, dignified work ang garbage collection. Ha? Hindi, basura kasi sila eh. Yung literal na basura. Ako, respetado. Tao naman. So waste management. Waste O di, dump nila yung basura sa apartment mo. Sige, tinan natin kung gusto mo pa yung basura. Kaya yung waste management. Hindi ko na, kasi nasabi ko, imagine mo, yung isang guy, basura. Yung isang girl, basura. Tapos oh, fuck, basura tayo pareho. Tapos, Tapos yun, both of you are sinners eh. Pag nag-sex yung dalawang demonyo pa rin sila. Yun. Okay. So, hindi siya masyadong masama dahil parehas kayo nagkakasalanan. Oo. God damn. Alam mo yan, pare? Parang Hindi kasi ka nagkakasalanan. Pare, in the end, pare, naawa nga ako dito sa dalawang co-workers na to eh. Kasi hindi naman time. Hindi, in the end, never silang truly free eh. Kasi slave sila sa kanilang emotions, pare. Ooh. or hell. Guilty gear. Si Soul bad guy? Na good guy? Heaven or hell. Oh. Ano sinabi niya sa question? Ano siya stop? Gusto niya i-stop? Huwag mo na i-stop, pare. Stop. Sabi ko, i-stop. Tuloy mo lang, pare. Given to the temptation, pare. Ano mo sinabi? Gusto niya yung tigilan. Kasi tigilan paano tigilan? Oo. Dude, gawin mo lang. Huwag mo sabihin na ako nagsabi sa nagawin mo. Well, nakanesan siya. Okay. Baka nga maging culpable. Wag mong gawin. Pero unless magpapa-unleash ako sa army. Basta. Again, emotions, pare. Taken over. Hindi rin tayo robots. Hindi rin tayo, tao lang tayo. Or are we dancers, pare? So, wag. Pero kung mapilit, hindi mo nakasalanan yun, pare. Tayo. Itong mga succubus na to, pare. Or kung girl ka, itong mga playboy na to, pare, pagbigyan mo. And keep it quiet, pare. Alam mo yung, punta kayo sa Victoria Court. Kasi yun lang yung motel, I think, na pinapakita talaga kung ano sila. Hindi mo yung logo nila. Shh! Alam natin na bawal to. Hindi tulad ng Sogo, may mga nagbabaho pa. Yun yung advice ko. Kung mapilit, and kung magaling ka magsinungaling, go lang. Sige. Huwag ka under pressure. Yeah. Yes. Ah. Last one. Last one. Yeah, we're rolling through this. Medyo mahaba to, so bear with me. Okay. Dear King Freak. Nice, pare. Plus points. I'm talking to this girl for 2 years, but it's an on-off situation. Nung April lang kami nag-aminan na gusto namin ng isa't isa. But one day, she
texted me that she wants our relationship to end. And her reason is nawalan na siya ng interest sa akin. I decided to go with the no contact route. I miss her, man. How should I traverse this situation of mine? I no contact route. Yung blinak na niya or whatever. I miss her, man. How should I traverse this situation of mine? I always feel like I don't deserve to be loved. Maybe. Ikaw nag-insert na maybe. Hindi, ako. And, Low-key, I'm accepting the fact na hindi na kami magkakabalikan. There's nothing I could do. There's nothing I can do about it. But I want your knowledge on moving on as healthy as possible, King Freak. Thank you. Ang nickname na gusto niya, Ulti ni Juggernaut. malakas sila. Oh, Omni-Slash. Pero kailangan mag-isa ka lang. Ultimate Juggernaut. Oh. Akala ko pa si Juggernaut as sa Mario vs. Yung head crush. Red Crush pa rin last year. Bayan na. Pero kung Stash, pwede rin naman. Malakas din naman. So, basically, na-loss ng interest yung girl sa'yo. So, alam mo, man, just take your ball and move on. Na pare, like, she never really loved you in the first place. Like, if ever na-crush yung self-esteem mo, parang ipaalala mo, like, kung magde-date ka, remember the things she liked about you and improve on that. Parang sobrang mega playboy ka na. Diba? Kasi there's a reason naman why she fell in love with you. And baka lang, alam mo, Grabe. mas nakita siyang mas maangas sa'yo. Sa times 10 version. Oh, times 10 better human than you. Pero don't feel bad about it, pare. Like, pare, a lot of losers, very few winners, pare. 1%ers lang. Ha? Hindi, wait. Wait. Pero grabe yung sound advice na binigay ko. Si Aaron Burr. Si Aaron Burr. Si Aaron Burr, sir. Sino yan? Aaron Burr, sir. Basta. Let me offer you some free advice. 1%ers lang yung mga tunay na winners dito. Mas maraming losers sa winners. And pare, Bernardo's here for the losers, pare. King Freak, king of the losers. So ito maghanap ka na lang ng bagong relationship na medyo mas pangit sa ex mo. Alam mo kung bakit? Okay. Alam mo kung bakit? Ay. Para pag nakita ka ng ex mo na may kasamang mas pangit sa kanya, tangina, pinagpalitan ako dito sa pangit na to. Tapos i-question niya yung sarili niya, shit, pangit ba ako? Pangit ba ako? Pangit ba ako? Pangit ba ako? Tapos, pwede siya bumalik sa'yo. Kasi Kasi na kaya niya. Oo. Na-crack my self-confidence. Oo. Dahil ano, Tapos, kayo mag-iwalay ka sa pangit mo. Hindi. Mag-threesome na kayong tatlo, pare. Dude, nakuha mo na yung ex mo. Nakakuha ka pa ng babae na hindi ganun kaganda sa ex mo. Pero alam mo yan, like, parang a 10 and a 5. Alam mo yan? Maganda yung effect nun parang mag-inuman siya kasama ng mga girlfriends. Yung pinalit niya sa akin. Oh! There's gotta be something. Tapos siya single siya. Tapos, Oh. diba? Oh, pare, alam mo kasi mga babae yan, pare. Mga babae yan. Tayo ka na, sobrang gago lang. Well, yun lang, yun yung advice ko. Kuha ka ng pangit. Oo, Pare, advance mag-isip. Sobrang gago pala yung fucking origins ng meme na yun. Kasi maniac shit, di ba? Maniac yung guy na yun. Kaya guys, watch out for your memes, okay? Yung advance mag-isip, yan yung lasing siya. Tapos may, fuck. Ito yung meme, hindi ako yung gumawa ng meme. May ginahasa siya. Oo, tapos bakit mo siya ginahaya? Advance ako mag-isip eh. That's where it fucking comes. Yan yung soundbite. So, yeah. Know your memes, okay? Bago mo gamitin. Oh, dude. Yeah. Well, yung paano ko nasabi ko, may sinaksak. Parang wala sabi na saksak mo siya. so, thank you guys for all your emails. That was a great episode. And send yung email link na siguro nasa taas na. Wala tayong headspace sa shot na ito masyado. So sa tulo mo sa left. Okay. Sa left na to, promise. Wala nang bit to. Left Okay. pa rin. Left. Wait lang. Kausap ko si... Turo mo na. Sige, so dito, sa left side. Right yan. Ha? Camera left. Camera left. Okay. Dito, sa link na to,
hindi kita matutulungan 6@gmail.com, all lowercase. And send lang kayong letters and I promise, hindi ko kayo matutulungan. So ito yung sign out ko. May nagsabi hindi kita hindi ko... Paalam mga burnouts. Yun yung pangalan ng fanbase. Burnout? Burnouts. Fuck. Bernardo, burnouts. Sige, fine. Thank you so much. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.